Isang magandang araw sa bawat isa. Purihin ng Diyos dahil sa bawat panahon siya ay mabuti at dakila. Sa kabila ng mga karanasan na maaaring magdulot ng hapdi o kirot sa mga pamumuhay ng mga tao, ay patuloy pa rin na mabuti at dakila ang ating Diyos. Ang masakit na karanasan ay sangkap ng buhay ng lahat ng tao. Pain or affliction is a universal human experience. Maaring ito ay isa pang physical na sangkap ng ating pagkatao. Maaring ito ay isa pang damdaming sangkap. Maaring ito ay isa pang kaisipan. So, it may affect our physical aspect, our emotional aspect, or our mental or emotional, psychological aspect. Walang immune sa mga hapdi, sakit o kirot sa buhay. Ang realidad nito ay nakikita sa buong Biblia. Mula sa pasimula hanggang sa katapusan ay makikita natin ang maraming mga tao, makadiyos man o hindi, na dumaraan ng mga karanasan na nagdadala ng sakit o kirot sa kanilang mga buhay. Hindi lang ito isinulat ng mga ginamit ng Diyos na manunulat ng Biblia nang dahil sa kanilang pagmamasid, kundi dahil na rin sa kanilang mga karanasan. There are many accounts in the scriptures of pain and affliction, not only because the writers observed it in the life of other people, but because they themselves experienced it. How did they get through it? Paano nila napagtagumpayan ito? O paano nila natawid ito? At sila ay nakaabot sa mabuting kalagayan pagkatapos. So let us get insight from those who got through these experiences. Sa araw na ito, ako ay magsasalita sa paksang masakit na karanasan na maaaring magbunga ng kapangyarihang kaliwanagan sa buhay. Painful experiences that may lead to powerful enlightenment or realization. Merong isang manunulat sa Biblia sa Lumang Tipan dito sa Psalm 77 na nagpahayag ng kanyang damdamin patungkol sa kanyang naranasan sa buhay. Ipinahintulot ng Diyos na ito'y maitala sa ikabubuti natin. Sa kanila na nabuhay sa kapanahunan yon at sa atin ngayon na nabubuhay sa kapanahunan ngayon. Dahil kagaya nila ay dumaranas din tayo ng ganitong mga bagay. Maaaring iba lang ang mga anyo, pero ito ay nararanasan hanggang sa kapanahunan ngayon. The experience of pain, as I've said, is universal. The causes and the manner and degree by which people go through them are different. But everyone goes through it one time or another in life. Itong sinasabi dito sa Psalm 77, upang sa ganon, ito'y ating masuri at matutuhan natin kung paano makakakuha ng kapakinabangan. Ito ang sinasabi, I cried out to God for help. I cried out to God to hear me. When I was in distress, I sought the Lord. At night I stretched out untiring hands, and my soul refused to be comforted. I remembered you, O God, and I groaned. I mused, and my spirit grew faint. Selah. You kept my eyes from closing. I was too troubled to speak. I thought about the former days, the years of long ago. I remembered my songs in the night. My heart mused and my spirit inquired, will the Lord reject forever? Will He never show His favor again? Has His unfailing love vanished forever? Has His promise failed for all time? Has God forgotten to be merciful? Has He, in anger, withheld His compassion?
Then I thought, to this I will appeal. The years of the right hand of the Most High, I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. I will meditate on all your works and consider all your mighty deeds. Your ways, O God, are holy. What God is so great as our God? You are the God who performs miracles. You display your power among the peoples. With your mighty arm, you redeemed your people, the descendants of Jacob and Joseph. The waters saw you, O God. The waters saw you and writhed, and the very depths were convulsed. The clouds poured down water. The skies resounded with thunder. Your arrows flashed back and forth. Your thunder was heard in the whirlwind. Your lightning lit up the world. The earth trembled and quaked. Your path led through the sea, your way through the mighty waters, though your footprints were not seen. Verse 20, you led your people like a flock by the hand of Moses and Aaron. Ito ay isang tunay na karanasan ng isang tao na nagpahayag ng kanyang nararamdaman. Ito ay nagpapakita nga ng katunayan na maging ang mga taong kumikilala sa Diyos at mga Diyos ay maaaring dumaan ng mga karanasan ng pait, ng hapdi, ng kirot, ng pigati, ng sakit. Ano ang ating matututuan sa pagsusuri nitong awit na ito? Ito ay sinulat ng isang manunugtog para sa Panginoon. Yung mga manunugtog sa templo, ang pangalan niya ay si Asaph. Anong makikita natin dito? Una sa lahat, when we talk of pain, the first thing we need to remember is that the problem of pain is real. It is a problem. Pain is a problem, but it is real. It is not imaginary. Hindi ito katang-isip lang. Ang sabi ng mga awit dito, sa una pa lang, I cried out to God for help. I cried out to God to hear me when I was in distress. Tunay niyang nararanasan at nararamdaman itong sakit na kanyang pinagdaraanan. He was in great distress. We all go through painful experiences, whether they're physical, whether they're emotional, or psychological. Hindi siya mapakali. Tumatawag siya at humihingi ng tulong. Hindi siya makatulog. Wala mang binanggit dito ang espesipikong suliranin. Hindi man niya binanggit kung anong pinagmulan nito, kung gaano katagal na niyang nararamdaman ito. Ang alam lang niya, napakasakit ng kanyang nararamdaman, gusto niya itong matigil. Gusto niya itong mawala. So, he was in agony, actually. And he expressed it in clear terms. He felt it. Uulitin kong sinabi niya sa verse 2, when I was in distress, I sought the Lord. At night I stretched out my untiring hands, and my soul refused to be comforted. Hindi ka makahanap ng kaginhawaan, ang sabi niya. Sabi, I remembered you, O God, and I groaned, dumaing ako. I mused, and my spirit grew faint. Habang ako'y nag-iisip, nagsasaalang-alang, parang humihina ako ng humihina, ang sabi niya. Pain could lead to discouragement, even to impatience and depression, especially if it is prolonged and persistent. Maaaring magpasimula ito ng magaan, maliit, pero kapag ito'y tumatagal at lalong tumitindi, ito'y maaaring magbunga ng paghihina ng loob, kawalan ng pagbabata at tiyaga, at depresyon. To deny pain does not make it go away. To defy or try to fight it does not make it any less comfortable. You know, I know, we know, one time or another, very seldom for some, often for others, we go through pain. Many of the great men and women of the Bible went through agonizing
pain. Yung sakit na halos hindi mabata talaga. Si Job, hindi lang yung sakit ng katawan, sakit ng kalooban. Dahil nawalan siya ng mga mahal sa buhay. Maaring siguro yung ari-arian ay maaring masabi niyang makakayanan niya. Pero lahat ng anak niya namatay. Maging mga tauhan niya ay namatay. At natira yung kanyang asawa na siya ay sinusumbatan. Dumating ang kanyang mga kaibigan na halos siya'y pagtulungan. Kasama pa yung tadtad siya ng masasakit na mga bukol at sugat mula bumbunan hanggang talampakan. Si Haring David, dumaan ng maraming mga pagkakataon ng sakit at pighati. Sa lahat ng kanyang mabubuting ginawa, tinugis siya ni Haring Saul. Pinagtangkaan na patayin. Kinailangan na ilang pagkakataon, magpanggap pa siyang baliw para makatakas siya sa kapahamakan. Naging hari nga siya. Pero masakit ang kanyang pinagdaanan. Merong pagkakataong nawalan siya ng supling. Merong pagkakataong isa sa kanyang mga anak ay naghimagsik. At siya ay tinangkang itaboy sa kanyang pagiging hari. At tinangkang patayin. Si Jeremias nagtapat sa Diyos. Ngunit pinagkaisaan at pinagtulungan. Tinangkang patayin. Hindi lang siya. Si Apostol Pablo, makailang beses na pinagtangkang patayin. Nakaranas ng gutom, nakaranas ng pananakit, nakaranas ng pagkababad sa dagat ng dahil sa pagkasira ng sinasakyang barko. Si Pedro, lalo tigit na ang Panginoong Jesucristo. No one is actually exempted from pain, even the most godly people. Remember this, the problem of pain is real. Merong mga tao, kung minsan sasabihin nila, huwag mong sasabihin masakit ang iyong pakiramdam. Kung masakit talaga yung pakiramdam. Kahit sabihin mong hindi masakit ang aking pakiramdam, hindi naman basta nawawala yan. Sa katunayan, sa oras na ito, napakasakit ng ngipin ko. Hindi ko naman pwedeng sabihin hindi masakit yung ngipin ko. The next thing that we need to understand from this psalm of the scriptures is the perception about pain. Iba yung katunayan sa masakit na nararamdaman. Hindi ito maaaring itanggi dahil ito'y totoo. Pero there is another important thing. The perception about pain may be false or wrong. Yun namang pagtingin natin o pananaw natin patungkol sa sakit o hapdi ay maaaring mali. Totoo na nararanasan, pero maaaring ang tingin natin dito ay mali. Bakit? Tingnan natin ang sinabi nitong mga awit. Dito sa verse 3 hanggang verse 6. Sabi niya dito, I remembered you, O Lord, and I groaned. I mused and my spirit grew faint. You kept my eyes from closing. I was too troubled to speak. I thought about the former days, the years of long ago. I remembered my songs in the night. My heart mused and my spirit inquired. Pinilit niyang alalahanin yung nagdaan at kanyang tinitingnan ngayon ang kanyang kalagayan. Anong kanyang nasabi? Dito sa verses 7 hanggang 9. Will the Lord reject forever? Will He never show His favor again? Has His unfailing love vanished forever? Has His promise failed for all time? Has God forgotten to be merciful? Has He in anger withheld His compassion? Hindi niya itinatanggi na masakit ang kanyang nararamdaman. The problem of pain is real. Pero, herein is the next important thing
to know. The perception about pain may be wrong or false. Sa kanyang nararamdaman, mali ang kanyang pagtingin. Ang tingin niya, siya ay pinabayaan ng Diyos. Ang tingin niya, siya ay iniwanan ng Diyos. Ang tingin niya ay binigo siya ng Diyos sa kanyang mga pangako. Ang tingin niya, wala nang habag sa kanya ang Diyos at galit sa kanya ang Diyos. This was his perception. Therefore, he was wallowing in self-pity. Awang-awa siya sa kanyang sarili. He thought that everything should always be all right. Kasi kapag naisip niya yung mga nagdaang nangyari sa kanya, hinahanap-hanap niya, ay inaakala niya na dapat sana, ganun palagi. Where are those past experiences now? Now he feels rejected. He feels like he has lost God's favor. And he feels like he has lost God's love. Nabigo ba ang Diyos sa kanyang mga pangako, sa kanyang habag, sa kanyang pagmamalasakit? Alam nyo, napakaganda na alalahanin yung mga magaganda at mabubuting nagdaang mga karanasan. It's good. This psalmist remembered his past experiences with God that were good. And that's good. But the problem here is that he focused on the good events. But he somehow forgot the more important thing. The good God behind those good events. Kung minsan ang inaasam-asam ng tao ay yung magaganda at mabubuting mga nagdaang mga pangyayari. Hindi naman masama yon. Pero kapag hindi maganda ang nangyayari, ang hinahanap-hanap nila, yung mga pangyayari dati. Kung minsan, nawawaglit sa isip nila, yung Diyos na kadahilanan ng mga magagandang pangyayari. Without God, all those good events will actually lose their goodness. We must be careful in the way we look at our experiences. Kapag hindi nakamukha nung dati, hindi kasing ganda at mas mahapdi o masakit ngayon, kung minsan, yun ang hinahanap-hanap natin rather than seek God. Our perceptions can be deceptive. Maaaring maging mapanlin lang yung pananaw natin o paningin natin sa mga bagay-bagay. In the way we look at pain and suffering, we must not think that just because we are believers of God, that we will not go through such. And if we go through such, that we are forsaken by God. The God of the good times is still the God during bad times. Ang Diyos nung magagaan at magagandang karanasan na ating pinagdaanan, ay siya pa rin Diyos ngayon kung tayo dumaraan ng masakit, mahapdi o mahirap na karanasan. Again, when we talk of pain, first thing to learn is that the problem of pain is real. But there is another thing. The perception about pain may be wrong. It may be false. So, what do we need to learn then? Ito yung kagandahan. Sa verse 10, ang sabi niya, "Then I thought, to this I will appeal, the years of the right hand of the Most High. I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. I will meditate on your works and consider all your mighty deeds. Your ways, O God, are holy." Ito conclusion niya. What God is so great as our God? He looked at the things that God has done, but he ended up focusing not only on what God has done, but
on God Himself. You are the God who performs miracles. You display your power among peoples. With your mighty arm, you redeem your people, the descendants of Jacob and Joseph. Ito yung kasunod na napakahalagang bagay about na dapat nating matutuhan patungkol sa sakit at hapdi na pinagdaraanan. The prescription for pain is sure. Ang lunas sa nararamdaman at nararanasang sakit ay tiyak. Ano yan? God, ang ating Diyos. Ang Diyos na nagligtas sa atin. Kaya sabi niya, to this I will appeal. See? I will make this the basis of dealing with this pain. Ito yung aking isa sa alang-alang. As pain is real, the solution is equally real. Sabi ko nga, we must accept many of the realities of life, but we must remember there is a much greater reality. Itong mga dinaranas natin ay realidad. Kailangan tanggapin natin na totoo. Nangyayari talaga ito. Pero kailangan maunawaan natin may higit na mas mataas na uri o dakilang realidad kaysa mga ito. At yan ay merong Diyos. See, He refocused on the person, not just on the past experiences or the present problems. Kanyang itinuon muli yung kanyang pagtingin at atensyon doon sa persona, hindi sa nagdaang mga karanasan o pangkasalukuyang mga suliranin. He is now recalling the God who has done all of these things consistently. Even before his own lifetime, even before his own experiences. Hindi naman niya, itong tinukoy niya dito at inalala, ginawa pa ng Diyos ng panahon ng kanyang mga ninuno. Sa panahon ni Jacob, sa panahon ni Jose. Ang ibig sabihin, ang Diyos na ito ay ang Diyos na hindi nagbabago. Ang Diyos na nooy mabuti, ang Diyos na dakila, ang Diyos na banal, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na nagliligtas. He talked about the person, not just the power. He talks about the years of the right hand of the Most High. Walang kaparis ang Diyos na ito. Walang katulad. Siya ang natatanging Diyos. Kaya ang sabi niya dito, your ways, O God, are holy. What God is so great as our God? Ang mga kaparaanan mo. Maging sa panahon ng pigati, maging sa panahon ng hirap. Kung minsan hindi natin maunawaan ang mga pamamaraan ng Diyos. Pero, siya pa rin ang Diyos na dakila at banal. He talks of the deeds, the works, the mighty deeds of the Lord. But the greatest of this is His redemptive work. Ang dami niyang binanggit dito, pero ang pinakadakila dito na inalala niya sa verse 15, with your mighty arm, you redeemed your people. Ang pagliligtas ng Diyos. Ganon din sana sa ating mga mananampalataya. Ang ating alalahanin, hindi lang yung mga gawa ng Diyos sa iba't ibang karanasan ng nagdaan nating mga pinagdaanan sa buhay na mabubuti. Pero ang maalala natin ay ang Diyos mismo at ang pinakadakila niyang gawa ay ang kanyang pagliligtas sa atin. Remember the good old days. Not to dwell or linger on them, but to remember the good God who made them possible.
ang mabuting Diyos na gumawa ng mga ito. Ang inalala dito ay ang pinagdaanan ng bansang Israel na naghintay ng 400 taon ng paghihirap ng pasakit. Na ang buong pag-aakala ay sila'y pinabayaan na ng Diyos. It took so long for Israel to bear the pains of slavery. 400 years. But they were redeemed. Kailangan alalahanin natin yan. Ito yung inalala nung manunulat ng mga aawit na ito. Uulitin ko, kapag dumaraan tayo ng mga pighati o hirap at pasakit, alalahanin natin, the problem of pain is real. Rather than denying it, rather than defying it, let us look at it as a reality. Isang realidad. After all, hindi lang naman tayo ang dumaraan yan. Lahat ay dumaraan sa mga ganitong karanasan. And guard yourself because the perception about pain may be wrong. Baka akalain natin na ito ay nang dahil sa kagagawan ng Diyos o kapabayaan ng Diyos o kawalan ng pagmamalasakit ng Diyos o kakulangan ng pagtatapat ng Diyos. When people go through pain, sometimes they lose perspective. The God of the good times is still the God during the bad times. And here is the good thing. The prescription for pain is sure. Merong lunas, merong solusyon sa mga pinagdaraan ng hirap. Ang lunas mismo ay ang Panginoong Diyos. Gaya ng palagi nating ina-affirm, God is good all the time. God is good no matter what. God is good even when our experience may not be good. That is why we can always hang on and invoke that great verse in the scripture. Kung tayo ay nananampalataya sa Kanya, kung tayo ay merong pagkilala sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, anong sabi? God works for the good of those who love Him, those who are called according to His purpose. So, finally, ang ibig sabihin, let us remember, the prognosis of our pain experience is favorable. Pag sinabing prognosis, yung pagtanaw sa kahihinatnan. Kapag nagpatingin ka sa doktor at tiningnan niya kung anong yung pinagdaraanan, kung ano ang maaaring sanhi ng inyong pinagdaraanan, tatanong mo sa kanya, ano po yung prognosis? Ano po yung tingin ninyo, tinatanaw ninyong kahihinatnan nito? Of course, this is for those who put their faith and confidence in the Lord. The prognosis of going through pain is favorable. Kaya, ito'y binigyan ko ng simpleng pamagat na painful experiences that may lead to powerful enlightenment. The desired outcome is always intended for our good. Ano mang pinagdaraanan natin na hirap, kung tayo ay nananalig sa Diyos, nananatiling nagtitiwala sa Kanya, yung ninanasang kahihinatnan nito ay palagi yan sa ikabubuti natin. Kahit na hindi natin maintindihan at maunawaan sa oras na tayo dumaraan ng hirap, ng hapdi, ng kirot. Kagaya nito,
tapat siya na nagpahayag ng kanyang nararamdaman. Pero tinulungan siya ng Diyos na magkaroon ng kaliwanagan. When he turned his focus and attention on the Lord, came the great, powerful enlightenment and realization. Ang sabi niya dun sa verse 16, the waters saw you, O God. The waters saw you and wreathed. The very depths were convulsed. The clouds poured down water. The skies resounded with thunder. Your arrows flashed back and forth. Your thunder was heard in the whirlwind. Your lightning lit up the world. The earth trembled and quaked. Your path led through the sea. Your way through the mighty waters. Though your footprints were not seen. Ang paglalarawan niya. Itong paglalarawan ng mga nangyayari sa kapaligiran, sa kalikasan, kung saan namamasdan ang di masukat na kapangyarihan ng Diyos. Sabi niya, kahit hindi nakikita mismo ang Diyos, though your footprints were not seen. Ibig sabihin, God was doing something, powerful things, toward a good end. Ang verse 20 sabi niya, you led your people like a flock by the hand of Moses and Aaron. Yung inakay ang iyong mga hinirang, parang isang kawang inaalagaan sa pamamagitan ni Moises at ni Aaron. It was not Moses or Aaron that saved Israel or redeemed Israel. It was God. See, ang pinakita dito, we may go through pain. It is real. Our perception may be wrong. It has to be corrected. The prescription then is sure. We have to refocus on our God. And then, the prognosis will be favorable. Ang aasahan nating kahihinatnan nito ay magiging mabuti. As I've said, because God works for the good of those who love Him, those who are called according to His purpose. He led the Israelites like a flock. Parang isang pastol na ang tanging nasa ay pangalagaan yung kanyang inaalagaang kawan. As we learn to depend on Him, to look at Him, to obey Him and follow Him, trust Him, despite and in spite of pain, we shall get through and come out of pain. Or, we can even live with pain as better persons. Parang si Apostol Pablo, meron siyang nararamdaman na tinawag niyang pamalo ni Satanas. Nagdudulot sa kanya ng hirap at sakit. Siya'y dumulog sa Diyos at inihingi niya na ito'y maibsan. Pero anong sabi ng Diyos sa kanya? My grace is sufficient for you. More often than not, the great men and women of God who experience pain were able to come out of this pain. And some were able to live with pain. But they lived with pain as better persons. Seeing and perceiving life the right way. That is also a good life. Ang sabi ng isa pang mang-aawit, ang dakilang hari ng Israel na si David, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever, if the Lord is my shepherd. Nawa ito'y makatulong sa atin. Kung sa ganun, ano man ang pinagdaraanan natin ngayon, o ano man ang pagdaanan natin sa mga darating na panahon na makapagdadala ng hapdi, ng hirap, ng sakit sa ating mga pamumuhay, ito'y ating mapagtagumpayan. Meron tayong Diyos na hindi nagpapabaya. Meron
Diyos na mabuti. Meron tayong Diyos na banal. Meron tayong Diyos na makapangyarihan. Meron tayong Diyos na matalino. Meron tayong Diyos na merong layunin para sa atin. Nawa, ito ay makaragdag sa ating karanasan ng kanyang ipinangako na buhay na kasiya-siya. Hindi ibig sabihin kasi na sinabi ng Panginoon na siya ay dumating upang tayo pagkalooban ng buhay at buhay na kasiya-siya o sagana na hindi na tayo maaaring dumaan sa anumang pigati o hirap sa buhay. Pero ang kanyang ipinapahayag ay patungkol sa kabuuan ng karanasan natin dito sa buhay sa mundo na kanyang ipinangako na tutuloy doon sa walang hanggan. Isang buhay na may tunay na kapayapaan, katiwasayan, at tunay na merong katuturan at kabuluhan. Alam mong may kahihinatnan. Nawa, sa biyaya at sa habag ng ating Panginoon, tayo ay hindi magdanas ng maraming mga hirap at bigati. Pero kung tayo man ay magdanas niya, siya rin ang magtatawid sa atin sa lahat ng ito. Tayo magpasalamat at manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po. At kami po ay palagi ang may maaasahan. Kami po ay hindi mawawalan ng pag-asa. Dahil ikaw ang Diyos na mapagkakatiwalaan. Ikaw ang Diyos na maaasahan. Ikaw ang Diyos ng pag-asa. Ikaw ang Diyos na nangako na ang nais mo ay ang gawin ang mabuti sa amin. Ang mga panukala mo at mga kaparaanan mo ay para sa ikabubuti namin. Kung ipahintulot mo man na kami dumaan ng hirap, ng sakit, ng hapdi at bigati, kami ay iyong aakayin upang kami ay makatawid at kami makarating dun sa mabuting kahihinatnan. Salamat po aming Panginoon. Pinupuri ka namin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang araw po. Pagpalain po tayo ng ating